The Attributes of God. Ito ang ikaapat na serya ng leksyon natin na umabot tayo sa ikaapat. At alam nyo, meron pang ikalima to, ika-anim, pero sa bawat attributes ng Panginoong Diyos na ating pinag-aaralan ay lalong nakikilala natin ang ating Amang Diyos. Ganon din ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat kung ano merong attributes ang Amang Diyos ay nandun din sa ating Panginoong Kristo. At ang pag-aaralan nga po natin ngayon ay tungkol dito sa the holiness and glory of God, na kung ating tatagalugin ay ang kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Ang version na gagamitin natin ngayon ay katulad din ng dati, ay ang sa Tagalog ay ang bagong ang Biblia, at kapag English naman, nasa ilalim ng mga slides, ay ang English Standard Bible. At sa pagkakataong ito, meron tayong singit na audio Bible mamaya mula sa Revised Tagalog Popular Version. Ngayon, sa pagpapasimula ng ating aralin, nais kong ibungad sa inyo ang unang talata na ating gagamitin. Pero bago yun, may nakita ako sa internet na para sa akin ay magandang design yung pagkakadesign ng talata na mula sa Biblia. Ito po ang tinutukoy ko. Ang sabi rito, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Napakaganda, di ba? Sa Isaiah 6:3. Alam niyo, galing yan sa Biblia nga, sa Isaiah 6:3. At yan nga yung unang talata natin gagamitin. Ang sabi rito sa Isaiah 6:3, at tinawag ng isa at sinabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. So diyan nabanggit ang kabanalan ng Diyos. At mapapansin nyo, 3 beses binigkas yung salitang banal na nagpapakita ng talagang pagbibigay ng matinding pagdidiin tungkol sa kabanalan ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, isang malawak na pag-aaralan tungkol sa kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Gaya ng iba nating pinag-aralan na katangian ng Diyos, ay hindi natin talagang makukuha yan ng 100% na mauunawaan ng lubos-lubusan ang tungkol dito. Ngunit dapat nating makita rin at malaman mula sa mga nababasa nating mga talata ng Biblia na nagtuturo sa atin ng mga katangian ng Diyos, bagamat alam natin na hindi natin 100% na madidescribe yan o maisasalarawan, pero sapat na yung mga nakasulat sa banal na kasulatan sapagkat tayo naniniwala na kaya ipinasulat ng Diyos ang mga bagay na yan, ang lahat ng nababasa natin sa Biblia, sapagkat yan ay napakahalaga at yan ay sapat tungkol dun sa pagpapakilala ng Diyos sa Kanya na naisulat. Yan ang sapat na para malaman natin. Sapagkat isinulat Revelation yan Ibig sabihin ng revelation, isang pagpapahayag yan ng Panginoon Diyos. Yung mga nakasulat sa Biblia, mga pahayag yan ng Diyos. Revelation niya yan. Para makilala natin siya sa paraan na kung ano ang kagustuhan niya, kung paano natin siya kikilalanin. Alam nyo mga kapatid, kahit hindi nga 100% natin mauunawaan ang lahat ng mga bagay na yan. Halimbawa, katulad nung paksa natin ngayon, yung kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Kahit hindi natin nga mayakap lahat yan, pero yung mga nababasa natin sa Biblia, yan ay sapat para tayo ay maitulak, ma-encourage, maudyukan, at hihatid tayo sa isang malalim na pagkakilala sa ating Panginoon Diyos. At kapag habang lumalalim ang ating pagkakilala sa ating Panginoon Diyos, ay lalo tayong nakapagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian, papuri at pagsamba. Alam nyo yung talatang merong banggit na banal, 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 yung 3 beses na nabanggit
ang kabanalan ng Diyos? Yan dalawang talata lang sa Biblia ang matatagpuan natin. Ang isa na nga, yung Isaiah 6:3, at yung ikalawa, makikita natin, ang layo ng pagkita niya na distansya sapagkat yung susunod sa Revelation 4:8 na. Na doon ay makikita natin parehong eksena yan, mga kapatid. Makikita nyo sa Isaiah, ang eksena niyan ay doon sa trono ng Diyos. Mamaya, babalikan natin yon. Dito rin, mga kapatid, sa Revelation 4:8, ito'y sa langit din na ipinakita kay Apostol Juan sa pamamagitan ng pangitain at siya'y nasa Espiritu na ipakita niya yan, ipakita ng Diyos sa kanya yan, sa pamamagitan ng anghel na sinugo sa kanya, nakita niya sa kalangitan ang senaryo na ito. Ang sabi niya, naisulat niya, no? At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang humpay na nagsasabi, araw at gabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. So dito nakita natin, mga kapatid, na 3 beses din nabanggit ang kabanalan ng Diyos. At ang tinutukoy nga dyan ay ang Panginoong Diyos. Na sa Old Testament, kilala siya sa pangalang Yahweh. Napag-aralan na natin mamaya, madadaanan natin yung makikita nyo mamaya sa Isaiah 6:3, yung unang talatang binasa natin. Pero bago tayo bumalik doon, mga kapatid, dahil sa kinakailangan saliksikin natin ang tungkol dyan at sa ating pagsasaliksik, ay talagang nakita natin na talagang isang bagay na kamangha-mangha na maintindihan natin kahit bahagya man lang ang tungkol sa kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Sa paghahanap ko ng mga talata ng Biblia, may nakita akong isang talata na masasabi kong nagdi-describe o naglalarawan ng kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Kasi habang pinag-aaralan ko itong aralin nito, parang talagang naiisip ko, pumapasok sa isipan ko na parang napakahirap na isalarawan ang kabanalan at ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito po, katulad nito sa Exodo, isang description to ng Biblia tungkol sa kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Nung panahon ni Moises, sa Exodo 15, talatang 11, ang sabi rito, Sinong tulad mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo? Dakila sa kabanalan, nakakasindak sa maluwalhating gawa, na gumagawa ng mga kababalaghan. Nakita nyo, nakaguhit na yung kulay dilaw. Dakila sa kabanalan ang ating Panginoon Diyos. Una, nagtanong, sino ang katulad mo? Ibig sabihin, walang katulad ang Amang Diyos. Sinong gaya mo? Walang kagaya niya. Sinong dakila? No? Dakila sa kabanalan, nakakasindak sa kaluwalhatian. Alam niyo yung dakila sa kabanalan, sa ilalim, mapapansin niyo, majestic in holiness. Yung salitang majestic, siguro familiar kayo, no? Wikang English yan, minsan ikinakapit yan doon sa bagay, pangyayari, o kung ano pa man. Pag sinabing majestic, talagang yung pagkakaroon at pagpapakita ng kamangha-manghang kagandahan. Di ba? Napapansin nyo yun, halimbawa, the majestic Mayon volcano. Di ba? Parang yung pagiging majestic ng Mount Everest. Yung mga magagandang senaryo na talagang nakakapagbuntong hininga. Ika nga, sa Tagalog, mapapabuntong hininga kapag nakita mo yung isang magandang tanawin. Pero dito, dinidescribe yung pagiging majestic ng holiness. Majestic in holiness ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, napakatayog, napakataas, at kamangha-mangha ang kagandahan ng kabanalan. At tungkol sa kaluwalhatian ay nabanggit pa, nakakasindak sa
maluluwalhating gawa. So yung kaluwalhatian ng Diyos, nakakasindak yung maluwalhating gawa, maluwalhati yung kanyang mga gawa. Diba? Sa English kasi, awesome in glorious deeds. So yung mga deeds niya, glorious talaga. Pag sinabing glorious, maluwalhati, yan ay nagbabadya rin sa atin ng parabagang hindi mo masukat na kagilag-gilalas na bagay na mga ginawa ng Diyos. So, kaluwalhatian ng Diyos. Yan na po i-describe, no? Pero yan, dyan pa lang, nakikita natin. So, balikan natin yung Isaiah 6:3. Yung sinabi, yung main verse natin kanina, no? Alam niyo, maganda pag-aralan natin kung ano yung nasa taas at yung nasa baba ng talatang yan. Makita natin bahagya ang konteksto niyan. Dito makikita natin yung pagiging majestic at maluwalhati, glorious ng ating Panginoon Diyos. Yung pinanggalingan niyan, verse 1, doon tayo magsimula. Sa Isaiah 6:1, ang sabi, ito'y vision, pangitain na nakita ni Propeta Isaias. At ang pangitain na ito, mga kapatid, nakita niya ang langit. Hindi lang nakita ang langit, kundi nakita niya ang trono ng Diyos. Sabi rito, noong taong mamatay si Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. May templo ron. Pero nakita ni Isaias ang Panginoon, yung Panginoon dyan, mamaya makikita nyo, yan yung Panginoon na Yahweh. Yan ang ating Amang Diyos. Nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog. Pag sinabing matayog, talagang ano yan, yung may kaluwalhatian. Di ba? Mataas. Nakaupo siya sa isang matayog at mataas na trono. Ano yung sumunod na talata? Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serafin. Bawat isa'y may 6 na pakpak. May 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. Kakaibang anghel to, mga kapatid. Anghel yan, yung kanya nakita. Na nakatayo, sabi, mga serafin. At kakaiba dahil 6 ang pakpak. Di ba? Nakatakip sa kanyang mukha, 2 nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. Alam nyo, may 6 na pakpak no? Kung babalikan natin, teka, susungkitin ko lang mga kapatid yung talata natin kanina sa Revelation. Ang sabi dito, no, na makikita nyo, no, yung sa Revelation, asa na ba yun? No? So, hanapin po natin dito, no? Ayun, sa 2 talata. No? Pansinin ninyo, trono din ng Diyos to eh. Yung nakakita ni Apostol Juan eh. Nakita niya yung 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak ang bawat isa sa kanila. Huh? Nandun din yan eh, no? So, masasabi natin na pareho lang yan doon sa ating nababasa sa Isaias. Medyo dinescribe lang ng detalye pagdating sa Revelation. Kapwa sila nandun sa kalangitan at malapit sa Diyos. So nakita natin yung mga anghel na yan ay malapit sila sa Diyos. Sinubukan kong kumuha ng picture niya sa internet eh. Ito akin nakita na yan ang aking napili. Parang meron tayong konting imahinasyon tungkol sa anghel na may 6 na pakpak na kung tawagin nga ay seraphim sa Ingles. So, balikan natin, no? Ang sumunod na talata ron, so talatang 2 yun. Punta tayo sa talatang 3, yung binasa natin kanina. Yung unang verse natin. At tinawag ng isang-isa at sinabi, banal-banal ang Panginoon na mahukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Alam nyo, kaya ako binalikan yan at makita rin natin ang context. Meron akong nakitang komentaryo na napakaganda ng komentaryo niya. Komentaryo ito ni Robert Charles Sproul. Kung kilala niyo yun, mga kapatid, ako nakilala ko siya sa pamamagitan ng pagbabasa. Siya'y nabuhay nung
noong 1939 at kamamatay lang niya noong 2017. Isa siyang theologian na Amerikano. Siya yung founder ng Ligonier Ministry o Ministries. No? Yung Ligonier Ministries, research nyo sa internet. Magaganda yung mga aral nila dun eh. So, may konting pagkakaiba sa atin pero mga minor lang. Pero sila yung mga kumukontra sa mga prosperity teachings, kumukontra doon sa mga maling aral. No? Diyan na papabilang siya. Kasama dyan, alam ko, kasama dyan sila yung mga sikat na preacher sa Amerika, katulad nila Paul Washer, no? Nila John MacArthur, sino pa yung isa? Si John Piper. No? Yung magagaling na na preacher na pag makikinig kayo, talagang biblical eh. Ngayon, ang sabi niya rito, mga kapatid, sa kanyang komentaryo, no? Kinuha ko lang yung kapraso tungkol dyan sa banal, banal, banal. Ang sabi niya, sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay banal, banal, banal. Hindi siya ay banal lamang. Tinagalog ko lang yan. No? Hindi sinabing banal lamang. At hindi rin sinabi na banal, banal. Kundi sinabi, banal, banal, banal. 3 beses inulit ang kabanalan. Sa mga katangian ng Diyos, sa mga attributes ng ating Panginoon Diyos, maski mga napag-aralan na natin at yung pag-aaralan pa natin at sa buong banal na kasulatan, ang sabi niya no, sa kanyang opinion lang to, na wala kang mababasa na katangian ng Diyos, halimbawa, ang katangian ng Diyos sa pag-ibig. Wala kang mababasang pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Katangian ng Diyos, halimbawa, mercy. Wala kang mababasang mercy, mercy, mercy. Wala kang mababasang katarungan, katarungan, katarungan. Alam niyo, meron siyang gustong palabasin dito, no? Kung bakit niya ganun pinapaliwanag yan eh. Ang gusto niya palabasin dito, no, marahil may punto siya, na ang Diyos ay banal sa lahat ng mga bagay. Banal, lahat ng attributes niya, banal. Lahat ng meron sa Diyos, banal. Lahat ng katangian sa Diyos, banal. Banal na pag-ibig, banal na awa, banal na hustisya, o banal na katarungan. Di ba? Banal na kasulatan, banal na salita. Lahat banal. Sapagkat ang Diyos ay banal, kaya marahil nasabi rito na banal, banal, banal. Parang ipinapakita nga ang sobrang pagdiin. Hindi lang sobra, kulang pa nga yan. Sapagkat hindi naman talaga maapuhap ng tao. Hindi siya makakita ng sapat na salita para i-describe. Pero yan ang nakikita natin. Kumbaga sa parang yan ang pinakamataas na pwede mong i-describe sa kabanalan ng ating Panginoon Diyos. Ang ating Panginoon Diyos sobrang kabanalan. Lalo na kung ikukumpara sa atin. Alam niyo yung kabanalan o holiness ng Panginoon. Maging ang kanyang kaluwalhatian. Kasabay pag lumilitaw ang kabanalan ng Diyos, lumilitaw ang kanyang kaluwalhatian. At kapag lumilitaw palagi yun, ay nayayanig ang mga nasa paligid. Katulad nito, 6.3 yan. 6.3 na Isaiah. In sumunod na talata, 6.4, numarinig niya ni Isaias, at narinig niya yan na banal, banal, banal na Panginoon, ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Ano sumunod na pangyari? At ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok. Parang mainit na mainit, parang umuusok. No? Pero literally, nakita ni Isaias, talaga may usok. At nayanig ang mga pintuan. No? Yung pundasyon ng mga pintuan nayanig sa tinig ng sumisigaw, ng banal, banal, banal. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. So yan yung nakita nga riyan, no? Kung tutuloy pa natin, mga kapatid, so verse 4 na, no? Yung kanina, nabalikan ko lang verse 3 para ma-flash lang ulit sa inyo. Yung verse 5, ano nangyari kay Isaias nung maganap yon? Na magkagayoy sinabi ko, eto sabi ni Isaias, ni Propeta Isaias, take note isang dakilang propeta yan, na may, kung sa kabanalan lang,
Marahil kung ikukumpara sa atin, talaga gifted talaga siya at saka isa siyang propeta ng Diyos. Ang haba-haba nung sinulat niya at ang propesiya niya hanggang sa araw ng paghuhukom, yung kanyang mga propesiya. Pero sabi niya, na magkagayoy sinabi ko, kahabag-habag ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaki may maruruming labi, at ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari at ang Panginoon na mga hukbo. Ano nangyari kay Isaias? Sabi niya kahabag-habag siya. Bakit? Sa ilalim ang sabi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon, all capital letters. Yan yung YHWH. Yan siya sabi natin, Yahweh, yung pangalan ng ating Panginoon Diyos Ama, na nakita niya, kahabag-habag daw siya. At sabi niya, ako'y napahamak, parang alam niya ang magiging kasunod doon, mamamatay siya. Kaya natakot si Isaias. Pero hindi na natin babasahin yung kasunod dyan. Hindi naman siya namatay dyan sapagkat may ginawa sa kanya anghel. Hindi ko na sinama dahil marami pang discussion yan. Hindi siya namatay dahil inari na siyang karapat-dapat doon. Pero alam niyo yung tagpong yan? Kinuha natin yan yung yung naging reaction ni Isaias. Kasi alam na mga Hudyo, alam na mga Israelita, lalo na si Isaias. Alam niya. Ever since alam nila ng mga Israel na kapag nakita nila ang mukha ng Panginoon Diyos Ama, mamamatay sila. Sapagkat hindi kakayanin ng tao na makita ang mukha ng Panginoon. Sapagkat kapag nakita natin ang mukha ng Panginoon Diyos, mamamatay tayo sa sobrang kabanalan at kaluwalhatian. Parang ito yung tagpo nung kay Moises nung hinihiling ni Moises na nais niyang makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang naging sagot sa kanya ng Diyos noong panahon ni Moises, alam ni Isaias to sa Exodus 33:20. Before that, nag-request si Moises Gusto niya makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero naging sagot sa kanya ng Diyos, ngunit kanyang sinabi, hindi mo maaring makita ang aking mukha. Kaluwalhatian ang hinihingi ni Moises, pero ang sagot, hindi mo maaring makita ang aking mukha. Sapagkat hindi ako maaaring makita ng tao at siya'y mabubuhay. Ibig sabihin, kapag nakita ang mukha ng Panginoon, mamamatay ang tao. Ano yung sumunod na pangyayari dyan? At sinabi ng Panginoon, masdan mo, may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng bato. At samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumaraan, aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato, at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. Nakita niyo, no? Papakita rin ng Panginoon, kaya lang, dadaan ng kanyang kaluwalhatian, kaya lang sabi, samantalang aking kaluwalhatian ay dumaraan, ilalagay kita sa isang bitak na bato. Yung bitak na bato, batong may hiwa, may space, no? May ganon. Itatago ng Diyos si Moises doon habang dumadaan ng kanyang kaluwalhatian. At tatakpan niya si Moises ng kamay ng Diyos hanggang sa makadaanan ng Diyos. At ano pa sabi? Sabi pa ng Diyos, pagkatapos aking aalisin ang aking kamay. So pagdaan niya, alisin niya yung kamay niya. At iyong makikita ang aking likod. Likod lang makikita. Subalit ang aking mukha ay hindi makikita. So hindi makikita yung mukha niya. Sapagkat pag nakita ni Moises, ang sabi kanina, mamamatay siya. Ayaw ng Diyos na mamatay siya. Nagre-request si Moises, gusto siya makita ang kaluwalhatian. Ang sagot ng Diyos, hindi pwede makita ang mukha ko. So yung kaluwalhatian, parang bagang may kaugnayan sa mukha. Pag nakita mo yung mukha ng Diyos, makikita mo ang kanyang kaluwalhatian. Si Isaias, nakita ko, kaya natakot siya. Kaya abang tao ko, napahamak ako. Napahamak daw siya dahil kasunod na mamamatay siya. Pero hindi nga siya namatay ron. No? Dahil exemption yun. Merong ginawa. Hindi na nga natin nadaanan. Alam nyo, dito nakikita natin mga kapatid, dahil sa kabanalan ng Diyos
sa sobrang kabanalan, sa sobrang kaluwalhatian ng Diyos, kapag humarap ka sa Kanya ng face-to-face talaga, ay hindi kakayanin ng tao na humarap ng personal sa Diyos. Dahil ang tao ay likas na makasalanan at walang sino mang tao ang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil nga sa kasalanan. Gaya na sinasabi ng Apostol Pablo na madalas nating mabasa. Last meeting, nabasa natin to. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat tayo nagkasala, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At alam nyo, meron pang isang description dito. Nais kong ipakita sa inyo. 3 minutes lang to mga kapatid. Yung isang video na inihanda namin kasi mahaba eh. Sabi ko, gamitin na lang natin ang Revised Tagalog Popular Version. Isang tagpo ito mga kapatid. Nung panahon ni Moises, nang ang Israel ay naglalakbay sa disyerto, so tumigil sila sa paanan ng bundok ng Sinai. Yung Sinai mga kapatid, yan po yung bundok na kung saan bumaba ang Diyos, ibinigay ang 10 Commandments kay Moises. Chapter 19 ng Genesis. Chapter 19 ng Exodus. Chapter 20, verse 1, mababasa natin ang starting ng detalye ng 10 Commandments. So, chapter 19, ibibigay pa lang ang 10 utos. Makinig kayo mabuti mga kapatid, no? Papakita ko sa inyo ng full screen yung mga verses dahil ayoko nang ipaliwanag ito. Maintindihan nyo ito. Revised Tagalog Popular Version. Pakinggan po natin mga kapatid. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa, sapagkat akong si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang, huwag aakyat sa bundok, ni hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop. At sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trumpeta, saka pa lamang kayo makaaakyat sa bundok. Mula sa bundok, bumaba si Moises at pinahanda ang mga tao upang sumamba at nilinis nila ang kanilang mga damit. Sinabi sa kanila ni Moises, humanda kayo sa 3 araw at huwag muna kayong magsisiping. Kinaumagahan ng 3 araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay napalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sumagot sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng kulog. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Sinabi niya, bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas ng hangganan upang makita ako, sapagkat marami ang mamamatay. Pati ang mga paring lalapit sa akin ay kailangang maglinis ng kanilang sarili. Kung hindi, paparusahan ko sila. Sinabi ni Moises kay Yahweh,
Hindi po aakyat dito ang mga tao, sapagkat pinalagyan na ninyo ng hangganan ng paligid ng bundok, at itinuturing naming banal ang nakapaloob doon. Sinabi ni Yahweh, bumaba ka at isama mo rito si Aaron. Ang mga pari at ang mga tao ay huwag mong palalampasin sa hangganan. Sino mang lumampas ay paparusahan ko. Bumaba nga si Moises at sinabi ito sa mga tao. So nakita natin, mga kapatid, na nung panahon ng matandang tipan, ang tao ay hindi karapat dapat na humarap, lalo na yung ganong harapan na bababa ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Hindi kakayanin ng tao na humarap sa Diyos dahil sa kanyang kabanalan, sa kataasan ng kanyang kabanalan at kaluwalhatian. Dahil ang tao makasalanan. Kasalanan, marumi ang tingin ng Diyos sa tao. Kaya nga nangailangan pa noon ng mga seremonyal na pantubos sa kasalanan, pagbuhos ng dugo, yun yung mga simbolo lamang ng panahong kasalukuyan na natupad sa panahon ng ating Panginoon Kristo, na tinupad ni Kristo yung pagtubos sa atin. Kaya nga mga kapatid, kahit gano'n ang pangyayari sa matandang tipan, pero sa bagong tipan, nagkaroon ng pagbabago yan. Dahil si Kristo ay bumaba rito sa lupa. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo. Nataglay-taglay din ang ating Panginoong Kristo ang attributes na yan ng Panginoong Diyos. Yung kanyang kabanalan at kaluwalhatian. Taglay-taglay niya rin yan. Dahil mababasa natin dito sa Hebreo 1:3. Siya, ibig sabihin si Jesus, ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang tunay na larawan ng kanyang likas. Kaya maling-mali yung doktrina na si Kristo'y tao lang. Dahil sabi, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sasabihin nila, ningning lang daw yan. Yung mga nagtuturo na si Kristo'y tao at hindi Diyos. Ningning, minamaliit nila ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. At sabi pa rito, at tunay na larawan ng kanyang likas. Ano sa English ng tunay na larawan ng kanyang likas? Ang sabi, the exact imprint of his nature. Parang eksaktong-sakto, parang picture siya. Kumbaga sa atin, para siyang larawan ng ating Panginoong Diyos Ama, ang ating Panginoon Kristo. Hindi tao yan. Hindi tao, nagkatawan tao nga lang Kaya nga sa Biblia, ang pagtuturo kay Kristo ay nagkatawang tao. Pag sinabing nagkatawang tao, hindi ka naman originally tao. Di ba? Di ba, katulad halimbawa, pag birthday mo, kailan ba birthday mo? December 25 ba birthday mo? Sasabihin ba ng December 25, ikaw ay nagkatawang tao? O si Brother X, nagkatawang tao noong December 25, 1961. Abay, maling sabihin yun. Si Kristo, nagkatawang tao. Ayun ang pagtuturo ng bagong tipan. Pag sinabing nagkatawang tao, abay, hindi talagang tao yan. Nagkatawang tao lang. Pero anyway, pabayaan na muna natin. Hindi binabanggit ko lang yan. Dahil minsan, nadidinig natin yan. At baka mahagip tayo ng aral na yan. Mapaniwala tayo. At sa mga bagong nakikinig, mga bagong nag-aaral ng Biblia, huwag kayong maniniwala. Pag may nagturo na si Kristo ay tao lang at hindi Diyos, maling aral yun. Sapagkat dito ay tunay na larawan ng kanyang likas. At hindi lamang yun. Tingnan nyo, magagawa ba ng isang tao to? At kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. O kaya ba yun? Anong inaalalayan ng lahat ng mga bagay? Magagawa ba ng tao yan? Ang sabi rito sa English, mas matindi sa English And He upholds the universe by the word of His power. Universe? Mantakin nyo yan, universe? Na magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan. Siya ay naupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. So, diyan nakita natin ang pagka-Diyos ng Panginoon Kristo, na sa kanyang pagka-Diyos ay nakikita natin yung attributes ng Ama, yung attributes niya ng kaluwalhatian at maging kabanalan, sapagkat si Kristo ay tinawag na banal. Talagang diretso tinawag siya na banal ng Diyos dito sa Acts 2:27. Sapagkat hindi mo hahayaan ang kaluluwa ko sa Hades,
na ipahihintulot man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Iyong banal, ang tinutukoy yan, ang ating Panginoong Kristo. Yan ay propesiya tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Kristo na siya hindi pababayaan ng Diyos na magtagal pa doon sa Hades, kaya tatlong araw lang siya na nakalibing. At pagkatapos nun, iniahon na siya, binuhay na maguli na siya ng Diyos. Ayan ang katuparan ng hulang yan. At dyan sa hulang yan, tinawag siya na iyong banal, ibig sabihin banal ng Diyos ang ating Panginoon sa Kristo. At sa ibang mga talata ng banal na kasulatan, may mga tinatawag si Kristo talaga na diretso, banal ng Diyos. Ngayon, sa pagtuturo, ibig sabihin mga kapatid, si Kristo ay meron ding attribute ng holiness na katulad nung sa Diyos. Sapagkat kung anong meron ng Diyos Ama, meron din siya. Ngayon, sa susunod na talata, itinuturo ng ating Panginoon sa Kristo na po pwede nating makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo kung paano? Kaya sa panahon ngayon, madali na kung tutuusin. Kung susundin natin ang utos ng ating Panginoon sa Kristo, na makikita natin, madali na makita, yun ibig sabihin madali na makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Meron na tayong gagawin. Alam niyo kung ano yun? Sabi ng Panginoon sa Kristo dito sa John 11:40. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Paano natin makikita ang kaluwalhatian ng Diyos? Kung tayo ay sasampalataya. Sasampalataya na ano? Para tayo'y makarating sa Diyos. Sasampalataya na nun. Sumampalataya tayo kay Kristo. Manampalataya tayo sa magagawa ng ating Panginoon sa Kristo. Sa ginawa at magagawa pa ng ating Panginoon, manampalataya tayo. At makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon Jesus dito sa John 14:6, itong talatang to, palasak na rin to. Pero may uugnay pa rin natin yan sa paksa natin. Para makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Bagamat hindi nababanggit ang salitang kaluwalhatian dyan. Pero sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Paano raw tayo makararating sa Ama? Yung ba yung pag-anib sa mga organisasyon? Pag-anib ba sa mga iglesia? Ganun ba yun? Hindi. Ang iglesia hindi makapagliligtas sa atin. Si Kristo, sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan nino ng iglesia? Hindi. Sa pamamagitan ni Kristo. At anong magiging kaugnayan natin kay Kristo? Kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo para makarating tayo sa Ama. Sapagkat si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man, kahit sino, hindi makakarating sa Ama. Maliban na lang dumaan tayo kay Kristo. Kaya ang pananampalataya siya, sabi niya rito, yung binabalikan natin, kung ikaw ay sasampalataya, kung sasampalataya ka kay Kristo, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang isang kaisipan na makikita na rin, kailangan manampalataya tayo kay Kristo para makita natin, makarating tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, sabi nga, tingnan nyo pa, sa iba pang paraan ng pagtuturo ng Panginoon sa Kristo, paano natin makikita ang Diyos? Pag nakita mo ang Diyos, ibig sabihin nakita mo ang kanyang kaluwalhatian at nakarating ka sa kanyang kabanalan. Sabi rito sa Mateo 5:8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. O kailangan magkaroon tayo ng malinis na puso. Ang tao makasalanan. Ang lahat ay nagkasala. Paano ka magkakaroon ng malinis na puso? Marami ang puso ng tao. Pero importante ang may malinis na puso para makita natin ang Diyos. Sapagkat maliwanag naman, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Alam nyo, lahat tayo madumi ang puso sapagkat lahat tayo nagkasala. Pero paano ba natin malilinis ang ating mga puso?
malilinis yan, mga kapatid. Hindi tayo maglilinis. Kailangan pa rin natin ang pananampalataya kay Kristo. Alam niyo kung bakit? Ang sabi rito sa Hebreo 9:14, sabi, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Paano mo tayo magkakaroon ng malinis na puso? Bagamat hindi puso ang bangkit yan. Budhi. Budhi, may kaugnayan din yan sa puso, figuratively. Diba? Sa kalooban natin yan eh. Kailangan magkaroon tayo ng malinis na kalooban, malinis na budhi, malinis na puso. Paano malilinis yan? Paano ba nalinis yan sa ngayon dyan sa talatang yan? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yung dugo daw ng Panginoon Kristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na inihandog ang kanyang sarili na walang dungis, ay maglilinis ng ating budhi. Maglilinis ng ating budhi ang alin? Ang dugo ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, kailangan naman, hindi mo kailangan yung literal na dugo. Wala na yun eh. Bumuhos na yun eh. Ano yan, figurative yan. Ang ibig sabihin lang yan, manampalataya ka sa ginawang pagdanak ng dugo ni Kristo, na kaya yan ay dumanak, nabuhos, upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan, upang tayo ay malinis ang ating mga budhi. Ganun yan, hindi literal na dugo yan na kukunin mo. Wala kang makukuha ng dugo. Kundi sampalatayanan mo yung ginanap, yung ginawa ng Panginoon Kristo nung mabuhos ang kanyang dugo. Sampalatayanan mo yung epekto nun na dapat ay manampalataya ka sa ating Panginoon Kristo. So yan, makikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Makakalapit tayo sa kabanalan ng Diyos. Pero kung tayo lang sa sarili natin, hindi natin magagawa yan sapagkat marumi ang dugo natin na pagtubos sa ating mga kasalanan. Kaya higit nating mauunawaan at matatanggap nga at lubos-lubusan nating ma-appreciate, no? Marirealize yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon Kristo kung nauunawaan natin ang kabanalan ng Diyos, ang holiness and the glory of God. Sapagkat hindi tayo makakalapit eh. Tanging ang dugo ni Kristo lang ang pwedeng magtakip nun, maglinis para makalapit tayo sa maluwalhating kabanal-banalang Diyos. At alam nyo, talagang darating ang panahon na makikita natin ang mukha, literal, ang mukha ng Diyos. Ganon din ang mukha ng ating Panginoon Kristo. Sabi nga rito sa Revelation 22:3, ito'y sa bayang banal na to, at hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa, ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon. Sa bayang banal, nandun yung trono ng Diyos. Nandun, yung kanina, yung trono ng Diyos. Nandun sa Isaias, di ba? Talaga paglapit ni Isaias doon, nung makita ni Isaias, talagang natakot siya, pero dito hindi na ho, mga kapatid. Pagdating natin sa bayang banal, nandun mismo ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon, sabi. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At pa sabi, at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. So makikita natin ang mukha ng Panginoon Diyos pagdating natin sa bayang banal. Sapagkat tayo mga tinubos ng ating Panginoon Kristo sa ating mga pagkakasala. Kaya napakahalaga sa atin na ma-maintain natin yan, mga kapatid. So sa ating aral na mensahe, ano naman na makukuha natin dyan sa kabanalan na yan at sa kaluwalhatian ng Diyos? Meron tayong kaugnayan. Bagamat hindi natin mararating lahat yan ng 100%, no, na aabutin natin yung level na yun. Hindi nga natin narating lang natin yun dahil sa kay Kristo eh. Pero alam nyo, habang tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, may tagubilin sa atin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, kaugnay dun sa kabanalan, sa pagiging banal
ng ating Panginoon Diyos. Ito po sa unang Pedro 1:15. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan maging ganun din tayo. Nakatulad ng Panginoon Diyos na banal. Diba? Paano natin mararating yan? Sa mga napag-aralan natin, ganito lang yan. Una, ay dapat tayong manatili sa pananampalataya kay Kristo sapagkat doon lang tayo malilinis sa dugo ni Kristo kapag tayo nananampalataya sa Kanya. So, mahalaga, number 1, ang tao'y dapat nananampalataya kay Kristo para masakop ka ng paglilinis ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. At makita mo ang Diyos, magkaroon ka ng malinis na puso, makakarating ka sa Diyos. Ikalawa, ang nananatili sa pananampalataya kay Kristo ay nagpapakabanal sa lahat ng kanyang paraan ng pamumuhay. Ikatlo, paano ba yun? Ang pagpapakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay ay ang pagtupad ng mga salita ng Diyos. Hindi yung sinasabi lang natin ng mga believers in Christ tayo. Hindi. Dapat kinakailangan ibuhay natin ang pagiging mananampalataya natin kay Kristo. Hindi sa salita lang, kundi nakikita sa ating mga pamumuhay. Na ating pinamumuhay ang mga aral na ating napapakinggan mula sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay nakapagpapabanal sa atin. Importante yung aral, di ba? Na nakikinig tayo palagi ng salita ng Diyos. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, sabi ni Kristo. Di ba? Ang salita mo ay katotohanan. Ang salita ng Diyos, katotohanan, makapagpapabanal sa tao. Ibig sabihin yan ang tutulong sa atin upang marating natin yung binasa natin. Na maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Pag hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, kapag itinigil mo ang pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo mararating yung kabanalan na sinasabi rito. At kung ikaw ay nakikinig lang at hindi ka naman tumutupad, napag-aralan din natin, hindi ka rin makakarating dyan. Kailangan nakikinig tayo, tumutupad tayo. Pero wag naman mabaliwala mga kapatid ang salita ng Diyos na napapakinggan natin. Yun lang ang paraan. Inutusan tayo na mabuhay na may kabanalan. Mabuhay ng ayon sa Diyos. Ang Diyos ay banal, malinis. Alam natin, hindi natin mararating yan. Oo, ng todo-todo. Hanggang tayo nabubuhay sa lupa. Pero yan ang utos sa atin mga kapatid. Sikapin natin upang umunlad yan, makinig tayo palagi. No? Huwag kayo mag-a-absent, mga kapatid. Ito pa sabi sa Efeso 5:1, kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. O magsitulad daw tayo sa Diyos. Sa kanyang mga attributes, di ba? Nung last meeting, ganun din Yung katarungan, pag-ibig at kaawaan. Di ba? Dapat meron din tayo nun. Dahil taglay-taglay ng Diyos yan Yung kabanalan, meron din tayo. Bagamat hindi katulad ng kabanalan ng Diyos. Inuulit-ulit ko yun Dahil talaga yung kabanalan ng Diyos, talagang kakaiba yun. Pero inutusan nga tayo na maging banal. So yun ang kailangan natin. Alam nyo kasi, kumikilala tayo sa Diyos. Kung sino ang Diyos na kinikilala mo, dapat yun ang ipinamumuhay mo. Tingnan nyo yung sinasabi sa Mikas 4:5. Sapagkat ang lahat ng bayan ay lalakad bawat isa sa pangalan ng kanya-kanyang Diyos. Ngunit tayo'y lalakad sa pangalan ng Panginoon nating Diyos magpakailanman. Nakita niyo yung diwa dyan? Isang pag-uutos yan na kayo maging banal. Sabi kanina, sapagkat ako'y banal. Alam niyo kung sino ang kinikilalang Diyos ng tao, yun ang gagawin niyang paglakad. Paglakad yan, pamumuhay pag sinabi paglakad. Yung walk. Sapagkat ang lahat ng mga bayan ay lalakad bawat isa sa pangalan ng kanya-kanyang Diyos. Ipinapakita diyan kung ano yung pagkakilala mo sa Diyos, kung sino Diyos ang kilala mo, ganun na magiging refleksyon sa buhay mo. Kaya alam niyo mga kapatid, yung paglakad natin na may kabanalan, yan ay nagpapakita na tayo kumikilala nga sa tunay na Diyos na banal. Dahil sabi, ngunit tayo'y lalakad. Ibig sabihin, tayo mamumuhay sa pangalan ng Panginoon nating Diyos. Kaya importante mga kapatid na i-apply natin sa buhay
yung mga kabanalan na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. At bago tayo magwakas, ito pa yung mga huling talata na ating babasahin. Mga, sapagkat ito'y plural, marami. Sabi pa rito, sa Hebreo 12:14, may kaugnayan doon sa pinag-uusapan nating kabanalan. Pagsikapan ninyo magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan, na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Hindi mo makikita literally ang Panginoon at figuratively, hindi mo makikita ang Panginoon. Lalo na literally rin. Diba? Hindi natin mararating yung mga binasa natin kanina na makikita ang Diyos, makikita ang kanyang mukha pagdating sa Revelation. Kapag wala raw tayong kabanalan, dahil sabi, pagsikapan ninyo magkaroon ng kapayapaan, hindi natin didiscuss yung kapayapaan dahil focus lang tayo sa kabanalan. Yung nakadilaw. Pagsikapan ninyo magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan. Dalawang bagay, di ba? Kapayapaan at kabanalan. Kabanalan ang topic natin. Kabanalan kasama ng kapayapaan, dapat magkaroon tayo. Dahil kung wala tayong kabanalan, maliwanag ang sinasabi ng talata, kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Sabi, hindi tayo maliligtas sa madaling salita. So, importante yung kabanalan. Ang kabanalan, yan yung i-apply natin sa walk, sa paglakad natin. At ang sumunod pang talata sabi, pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang maraming. Kasunod lang no? Kasunod lang nun sinasabi tungkol sa kabanalan. Nagtagubilin dito na mag-ingat daw tayo. Baka mahulog daw tayo mula sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay yung kaligtasan. Biyaya ang tawag doon Yung kaligtasan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Biyaya yun, naligtas tayo dahil biyaya ng Diyos yan. Hindi dahil sa ating effort. No? Yan ay regalo ng Diyos. Kaloob ng Diyos na walang bayad. Biyaya ng Diyos. Baka daw tayo mahulog mula doon. Baka malaglag tayo mula doon. Ibig sabihin, mawalan tayo ng pananampalataya. At ang sabi pa rito, baka may ilang ugat ng kapaitan ng sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito marami. Ang ugat ng kapaitan ng sumibol, yan mga kapatid, ang tinutukoy dyan yung mga kasalanan. Mga kasalanan na baka mamaya may mga kasalanan tayo na hindi natin tinatanggal. At yung kasalanan natin, baka lumago na yan. At mahawa nito ang marami. Makakahawa pa tayo. Yung iba'y magkakasala rin na manggagaling sa atin. Ito pa sabi rito, at mga tagubilin to tungkol sa kabanalan. Hebreo 12:16, dire-diretso lang yung mga talata. Tiyakin ninyong walang sino man sa inyo na maging gaya ni Esau, na mapakiapid o lapastangan, nakapalit ng isang pinggang pagkain, ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. So wag natin pagpapalit sa pagkain yung ating pananampalataya. Alam niyo yung kwento rito, di ba? Magkapatid si Esau at saka si Jacob, kambal sila. Pero panganay si Esau, dapat sa kanya ang blessing, mahalaga ang blessing noon, ng firstborn, mga panganay. Pero binaliwala yun. Kung babasahin natin sa Genesis, sabi niya, aanin ko pa yung pagkapanganay, malapit na ako mamatay. Hindi totoo yun na malapit na siya mamatay. Ang tao, kahit hindi ka kumain ng 3 araw, hindi ka mamamatay. Pero may pinagpalit niya yung kanyang birthright, yung kanyang karapatan sa pagiging panganay, nang dahil lang sa isang pagkain para makaraos lang siya doon sa gutom na nararamdaman niya. Sabi ko kasi inyo, kahit 3 araw hindi ka kumain, hindi ka mamamatay. Di ba? Kung hindi totoo yung sabi niya na malapit na ako mamatay, ano pa mapapakinabangan ko sa pagkapanganay? Kaya ibinenta niya sa isang pinggang pagkain para mabusog lang siya. Makaraos lang siya. Kaya wag ganun ang buhay, mga kapatid. Yung para makaraos ka lang, di bali, sagasaan mo na ang mga kalooban ng Diyos. Wag. Makakaraos din tayo. Kahit wala kang makakain, magpalipas ka ng gutom. Hindi naman tayo maabot dun, di ba? Sapagkat ipinangako ng Diyos na lahat ng pangangailangan natin ipagkakaloob. Basta hanapin lang natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Matuloy pa natin sa susunod talata.
Nalalaman ninyo na pagkatapos ng nais niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil, sapagkat wala na siyang matagpo ang pagkakataon upang magsisi, bagamat pinagsikapan niya iyon na may pagluha. So yun mga kapatid, no? Yun yung aral na nakuha natin kay Esau. Baka mamaya umabot tayo sa ganyan ang pagsisihan natin, pero magsisi man tayo, wala na. Kahit maglumuha man, ay wala nang, hindi na tayo makaka-recover mula sa ating mga pagkakasala. Kaya huwag nating bibitiwan ang ating pananampalataya. Ito na talaga yung huling mga talata. Pasensya na kayo mga kapatid. Nabanggit ka na huling mga talata, pero ito pala yun. Sa Hebreo 4:14, tungkol to sa paglapit natin sa Diyos. Yaman ngang tayo may isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. So si Kristo ang ating saserdote. Siya yung high priest natin sa harap ng Diyos mismo doon sa kanyang luklukan sa langit. Nasa tabi mismo ng Diyos na lumalapit sa atin, lumalapit sa Diyos at namamagitan para sa atin doon mismo sa kalangitan. Ang bilin nito ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Ito ang pag-iingat ng ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Bigyan natin ito ng halaga. Pag sinabing ingatan ninyo, pagpahalagan ninyo. Sumunod pa rito, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Walang kasalanan ang Panginoon Kristo. Kahit nakaranas siya ng pagkakatukso, ng pagsubok sa buhay nito, hindi siya nagkasala. At ang mahalagang punto rito, siya'y saserdote natin, isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan. So, wala raw tayong isang dakilang saserdote. Wala, negative, no? Walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag. Ibig sabihin, hindi ganyan ang saserdote natin. Hindi maaring mahabag. Sapagkat ang ating saserdote, na dakilang saserdote na si Jesus, ay nahabag sa atin. Naawa sa atin. Na, ang sabi, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin ngayon. Ibig sabihin, dinidiin dito mga kapatid, na nakaranas si Kristo ng panunukso. Pero nalagpasan niya yun dahil hindi siya nagkasala. Kaugnay niyan mga kapatid, sa huling talata na talaga na ating babasahin. Magsilapit nga tayo may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Ibig sabihin lang niyan lumapit lang tayo na may pagkakatiwala, yung kailangan natin ng pananampalataya. Paglapit natin sa Diyos. Ang mga katangian o attributes ng Diyos na ating napag-aralan ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay Diyos na mahabagin, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng hustisya, at marami pang iba. At ang lahat ng mga katangian na yan ay nagtuturo sa atin mga kapatid na ginawad sa atin ng Diyos. Ang lahat ng mga yan, mga katangian yun, ibinigay sa atin ng Diyos, in-apply sa atin ng Diyos. Justice, love, and mercy, pati yung kabanalan nga di ba? Dahil sinagot ni Kristo ang lahat ng ating mga atraso sa Diyos. Ang tawag dyan, biyaya, mga kapatid. Grace of God. So malalabanan natin ang mga tukso. Dahil sabi rito, at mga sumpong ng biyaya. Magsilapit nga tayo may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsitamo ng awa. Maawa yun ng Diyos, di ba? At mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Alam nyo, yung mga sumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan, dapat makita natin yan, ha? Mga kapatid, hindi prosperidad yan. Sa konteksto makikita natin dyan, ito ay tungkol sa masusumpungan natin ng biyaya o grace na tutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ang pangangailangan dito ay higit na tumutukoy sa pangangailangan natin ng biyaya ng Diyos
sa paglaban natin sa mga pagsubok at mga tukso. Nakakayanin natin magtagumpay sa mga ito dahil sa awa at habag at biyaya ng Diyos, dahil kay Kristo na siyang ating dakilang saserdote. So sa pamamagitan niya, mga kapatid, ay makalalapit tayo sa Diyos. Dahil nandyan si Kristo na ating dakilang saserdote. Na kahit tayo hindi naging karapat-dapat, ay ginawa tayong karapat-dapat. Kahit tayo hindi banal, ay inari tayong ganap, inari tayong mga banal. Kaya ang tawag nga ni Apostol Pablo, pag sumusulat siya sa mga Kristiyano, sa mga banal na nasa ganito, sa mga banal na sa ganito. Di ba? Sapagkat ang mga Kristiyano ay itinuring ha? Hindi talagang banal, pero itinuring na ng Diyos na banal. Pwede na, dahil nandyan na, tinubos tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Hanggang dyan, mga kapatid, maraming salamat at naway nakatulong sa atin ang araling ito upang tayo lalong lumago sa ating pananampalataya.